Gaya nung nasabi ko kanina, itong nasa stage na yung ICC investigation na patapos na at baka magre-request na sila ng warrant. Tapos kaya in-expect natin ito mga June at kung mag-spill over man to July yung warrant, at this will come in batches. The first batch si Duterte, the father, no? The second batch baka sina Bongo, Bato at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Hello guys, and welcome back na naman sa ating channel and sa panibagong update natin ayan, sa ICC issue na kinaharap ng Duterte and mga kapanig nito, no, nung mga nakaraang nangyari sa mga pagdinig sa Senado at ang extrajudicial killing na in-issue, no, ng International Court regarding sa pag-imbestiga ng ICC dito sa issue na ito. At ngayong araw nga mismo ay naglabas ng statement, okay, sa publiko si Senator Trillanes, eto ngang sa ICC, okay, at di umano ay may posibilidad daw na mag-issue na ng warrant, no, regarding sa case na kinaharap sa International Court ng mga Duterte, okay, at ng mga kasama nito sa kanyang kapulungan, okay. So ayun, pakinggan natin ang kabuuan ng kwento ni Senator Trillanes regarding sa usaping ito. And mega love shoutout po muna tayo sa lahat po ng vloggers ng Loyalist. Ayan, vloggers. Maraming salamat po sa mga umattend sa rally na ginanap, no, nung nakaraan, at maraming salamat sa inyong pagdalo, at especially sa lahat po ng mga vlogger na nakidalo doon at sumama. Mayagpag nung panahon ni Duterte. So, identifiable sila. You mentioned po, malapit na po na-issue yung arrest warrant. Pwede po mong paulit, sir? Okay. Gaya nung nasabi ko kanina, itong nasa stage na yung ICC investigation na patapos na at baka magre-request na sila ng warrant. Tapos kaya in-expect natin ito mga June at kung mag-spill over man to July yung warrant, at this will come in batches. The first batch si Duterte, the father, no? The second batch baka sina Bongo, Bato at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Yun yung nakalap natin na impormasyon from those privy to the investigations being done by the Office of the Prosecutor of the ICC. How would it go, sir? Kunyari tapos na, ito na yung red notice, they ask Interpol, gano'n na yun. And Interpol will coordinate with PNP. With the PNP. Yes. But yun na nga, we are anticipating magpa-file sila ng TRO to stop the PNP from implementing the red notice by the Interpol. Sir, pa-explain lang, di ba, yung pag-issue nila ng red notice doesn't necessarily mean na
tapos na yung hearing eh. Di ba ganun na yung ICC? Parang during hearing, gusto nila Hawak nila. Yeah. Hindi magsisimula yung hearing unless hawak nila yung akusado. Walang trial in absentia ang ICC. Kaya ganon. Ngayon, sinabi ko rin kanina na a few weeks ago, I announced to the public that more than 50 former and retired PNP personnel ay sinulatan o tinawagan ng ICC, no? At ilan sa mga ito ay ang ilan sa mga ito ay nag-cooperate in their individual capacity. Doon sa mga hindi nag-cooperate ay malamang may issuean sila ng tinatawag na blue notice from the Interpol or blue diffusion, no? Ito yung paglabas nila, maaring hindi timbrehan itong ating National Central Bureau sa PNP. Paglabas nila ng bansa ay ma-hold sila sa mga immigration counters. Ayan po yung blue notice. Sen, sorry, clarify ko lang. Dito sa kasama sina Senator Bato and Senator Bongo sa ouster? No. Ang sinasabi ko, yung communication plan nitong ouster plot laban kay President Marcos includes itong hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa. Part ito, pati yung mga maisog rally, lahat ito ay para i-agitate yung taong bayan and hopefully makakuha sila ng mga active members ng AFP. Hindi kasama sila. I'm not saying that. I'm just saying yung hearing itself at the way it's being conducted, part yun. Kasi alam nyo, nag-senador naman tayo, nag-iimbestiga rin naman ako. Hindi po ganyan, no? Hindi ka magkakandak ng motu proprio Senate investigation na hindi naman national emergency. Kaya ka nagmo-motu proprio dahil hindi mo na maaantay na makapag-file ka ng resolution at i-pass on first reading, ma-refer doon sa committee mo. It should have national importance or emergency or urgency to warrant a motu proprio investigation. Tapos dapat, kung ganitong mga klaseng impormasyon yung makukuha niya, dapat nagkaroon muna sila ng preliminary vetting ng preliminary research, vetting, investigation dun sa documents, tsaka yung witnesses bago mo ihaharap dun sa Senado, no? Hindi nila ginawa yan, obviously. Kasi ang tanong dito, ano ba yung gusto mong ma-prove dito sa investigation? Nung panahon ni Duterte, inamin niya nga mismo na addict siya sa fentanyl Tapos nagmamariwana siya. Hindi naman kami nag-conduct ng investigation doon. Di ba? Ang importante dito is impeachable ba yung offense? Kung meron kang gustong imbestigahan, no? Ano ba yan? Betrayal of public trust ba yan? Or corruption ba yan? No? Wala, it doesn't make sense Nangangapa siya dun Parang talagang binigyan lang niya ng platform yung mga binabalita nung vlogger ni Duterte, no? That definitely does not warrant a Senate investigation. But kaya nga, kaso kung ilalagay mo siya dun sa konteksto na part ito ng communication plan for the ouster plot, then doon lang magkakaroon ng sense. Yun. Yung sa desktop plot, na sa tingin nyo kailan nila balak
nag-uumpisa na ba to? And ano ba yung other, kasi nabanggit yun, nag-uumpisa nga yata doon sa Senate investigation. Ano pa yung ibang balak nito? Okay, ito, yung sinabi ko kanina, based dun sa aming bilang, siguro pang-4, pang-5 beses na nagsubok silang patalsikin. So, ongoing, ano ito, this is an ongoing ouster plot. So, mga pang-4, pang-5 na tayo dito. Ngayon, itong June 30 kasi, things will drastically change. Kasi sa June 30, pwede nang eligible si Sara Duterte for re-election. Assuming makapwesto siya as president, parang Gloria Macapagal-Arroyo. So yun po yung... Sir? Sir, Sorry, sir. No, pag 2 years, di ba si GMA dati, GMA nakapwesto siya January of 2001. That's 2.5 years dun sa kanyang term. So nag-assume siya less than 4 years as acting president. So pagka ganon, less than 4 years ka mag-assume as acting president, you are eligible to run for president in 2028. So si GMA na kaya siya ng 9.5 years. O yun. Ito ngayon. Ito din. sir, They are attempting na by June 30. Hindi. They have attempted and they continue to attempt. Pero ngayon mas may bagong dynamic kasi pwedeng mag-ano. Oo. Pwedeng tumakbo for election. sir, sorry to ask, medyo late lang, pero we all know naman yung closeness ni Senator Amy sa mga Duterte. Do you think, sir, parang wala siyang alam o what? Kasi patuloy po yung pagdepende niya sa mga Duterte. Palagay ko, to be fair kay Senator Amy, palagay ko yung closeness niya sa mga Dutertes is part of yung kanyang political strategy para sa 2025, para meron siyang boto sa magkabilang panig. Pero I believe it's a miscalculation. Kasi di naman siya i-embrace nun ng Davao vote, tapos malalagasan pa siya ng Marcos vote. So I don't think it's a sound strategy. Pero to answer the question, hindi siguro niya alam yung mga galaw ng Duterte camp dahil ang tingin pa rin sa kanya is an outsider. Sir, then who is behind all of this? Si Duterte. Si former President mismo. The attempt to oust yung mga ouster class, who could be the brains behind it? Who's initiating all of this? Based on sa information namin, is the Duterte camp. No? Sino sa Duterte camp? Ano na yan? Kumbaga, it goes without saying. Hindi naman gagalaw itong mga to pagka walang imprimatur ni Duterte, yung tatay. And makikita natin dun sa kanya mga public pronouncements. These are statements meant to agitate, to incite sedition and rebellion. At yun na yun. Did he wanted to do this? He initiated this because based on your the information that you got? Okay, ang pakay sa ouster plot ay para patalsikin ang presidente. Therefore, sino ang papalit? Yung vice president na anak niya. Yun po yun. You mentioned earlier there were previous attempts para in-house si Pangulong Marcos. Gaano ka iba ngayon yung sitwasyon and gaano kalaking role yung gagampanan ng mga active and retired officials from the PNP? Okay. Ito, yung... ano ulit yung first part ng tanong? Yung sa previous attempts po, Okay. gaano kaiba sa ngayon and also ano po yung mga role na you think gagampanan ng mga active and retired officials from the PNP? Sige, liliwanagin ko lang, hindi lang ako yung nagsabi nito, even yung AFP Chief of Staff nagkumpirma nito late last year, at ito yung mga nakakalap namin na impormasyon that there is an ongoing recruitment sa ranks ng AFP.
So, anong difference ngayon dun sa past attempts? Yung past attempts, ano yon? Talagang it's also straightforward power grab.